Pare-pareho nang nakaabang mula pasukan hanggang uwian ng kanilang mga maliliit na anak at apo ang mga nanay at lola na ito sa isang paaralan sa Quezon City. Kasunod ito na nangyaring malagim na trahedya sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte, kung saan 3 estudyante ang nasawi sa pamaril ng 2 kapwa mag-aaral. Para sa kanila, hindi sapat ang seguridad na ipinatutupad sa mga eskwelahan. Nandito po ako lagi nagbabantay po sa anak ko na hindi po ako umuwi ng bahay. Na minomonitor ko lang po siya na sumisilip po ako sa room niya. Kung ano po yung pwedeng gawin para makita ko lang po na okay yung anak. Nag-aantay na lang po ng uwian, hindi na po umuwi ng bahay. Apo ko yan, kinder pa lang. Siyempre, andun po yung pag-iingat, na kahit hindi na ako makagawa ng ibang gawain, basta mabantayan ko lang siya. Hatid sundo ko po yan. Ang school po niya 10 to 1, hinihintay ko na po siya. Hinihintay ko na po siya para maging safe po sa pag-uwi. Ayon sa psychiatrist na si Dr. Randy Del Llosa, inaasahan lang maging ganito ang isipin at pakiramdam ng mga magulang, gayon din ng mga estudyante. Isaan niya sa mga paraang dapat magawa ng pamahalaan ay pagpapaigting ng mental health services. So one way is for the government to focus more on accessibility of mental health care for people. Another thing is to teach teachers, especially now, school personnel, how to do psychological first aid. Ganito rin ang posisyon ng ilang mambabatas gaya ng Makabayan lawmakers. Naghain ang mga ito ng resolusyon para maimbestigahan ang nangyaring pamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Nais natin ay magkaroon ng investigasyon lalo na sa issue ng pag-provide ng mga mental health services sa mga eskwelahan. Isang mahalagang serbisyo na dapat na binibigay ng mga eskwelahan ayon sa batas. Meron tayong batas, Republic Act 12080. Ito yung dapat magtiyak na mabibigyan ng mental health services ang mga estudyante at ang maging mga guro at kawani sa mga paaralan ng basic education. Dapat po may pondo at mas marami ang tinatayong youth rehabilitation centers at ito po ay capacitated, no? Kaya po niyang i-handle ang mga kabataan sa mga isyong kinakaharap nila. Bukod dito, dapat ding maging ehemplo ang mga magulang ng kanilang mga anak sa responsableng paggamit ng gadgets. Gayun din, pagtibay ng ugnayan at komunikasyon sa loob ng pamilya. Number one is for the parents to monitor themselves with their own gadget addictions. Okay? Kasi we just follow naman our parents eh. So they have to take care of, parents have to watch their own addictions and resolve them. Pangalawa, there should be better bonding time with families, gadget-free. Dagdag pa nito, dapat ding bantayan ng gobyerno ang pagpapatupad ng mga regulasyon ng social media platforms. Sa Lunes, magsasagawa naman ang pagpupulong ang House Committee on Basic Education and Culture at posibleng matalakay ang mga matitinding karahasang nangyari sa mga paaralan kabilang na ang sa Tacloban City, Leyte. Kung ano yung resulta ng mga investigasyon na gawa at tatanungin na rin namin silang diretsyo kung meron bang panukalang batas na tingin nila na kinakailangan pa from Congress or as yung view ko talaga ay implementation na po ito eh. Dapat proactive, aggressive na implementation ng anti-bullying at yung mental wellness po natin at yung GMRC. Sa totoo, at syempre talagang marami naman tayong ibang batas na yung lifelong learning. Dapat talaga mahikayat rin natin ng local governments na yung lifelong learning law natin ay ipagana na po natin para yung mga magulang ay pwede natin rin matulungan sa pagbibigay ng gabay sa kanilang mga anak. Imbitado sa pagpupulong ang Department of Education, iba pang ahensya ng pamahalaan, grupo ng mga guro at mga magulang. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.